Hello, Pinnacle Village! Isang manigong bagong taon po sa bawat isa. Sa atin pong pagsisimula ay gusto ko pong tanungin po ang bawat isa. Maaring mga tanong na naririnig o nakikita nyo na rin po sa social media nitong mga nakakaraang araw sa pagsalubong po natin ng bagong taon. Mga tanong na tulad nito, kamusta ba ang mga unang araw ng 2025 mo? O kaya naman po, ano ba ang mga totoong nararamdaman mo sa pagsalubong ng taong ito? If there's one thing that usually arises, ang isang bagay po na laging lumalabas po, nararanasan ng tao, pag pumapasok po ang bagong taon, is what many calls a New Year's syndrome. Ano po ba itong New Year's syndrome? When you look at a quick search on Google, it is a combination of excitement and disappointment that can occur around New Year. Ito po yung mga panahon na sa ating pagmumuni-muni ng mga nakaraang taon, maaaring excited ka sa pagpasok ng bagong chapter o bagong taon ng buhay mo. Pwede rin namang disappointed ka kasi madadagdagan na naman ang edad mo, o disappointed ka sa mga bagay na hindi mo nagawa o mga bagay na dapat mong nagawa. You may also be feeling anxious or stressed as you enter the year because life is uncertain, the future is uncertain, walang kasiguraduhan ang kinabukasan. Pwede rin po na ang iba ho sa atin ay nababagabag because as we enter the year, ang isang bagay na tinatanong natin sa ating mga sarili, what am I doing in my life? Ano ba ang mga gagawin ko sa buhay ko o ginagawa ko na sa buhay na ito? Because of this reality, ang panahon po ng bagong taon ay nagiging paalala na ang tao ay maghanap po ng kasiguraduhan sa buhay. We hope for certainty that things will be better this time. Naghahanap tayo ng mga inspirational quotes, kaya sigurado po ako marami sa ating mga kabataan, marami na silang na-note sa kanilang Instagram note. Nagre-research din tayo ng mga New Year trend. Maybe some of you have already changed your entire closet into mocha mousse dahil ng color of the year. But kidding aside, we look for things like this because we want to be ready for what the future holds. And many of us, if not all of us, ang isang totoo po na nangyayari pag bagong taon, nagiging malakas ang paalala po sa atin na buksan ang ating mga Biblia at maghanap po o makatagpo ho ng pangako ho ng Diyos para sa atin sa taong ito. And many of us, not all of us, ang lakas po ng paalala na ito sa bagong taon. Nabuksan mo naman ang Biblia mo at siyasatin mo naman ang pangako ng Diyos para sa taong ito. One of which that takes a consistent rank in the area of promises and verses that assures us of the future is Romans 8:28. Ito ho ang verse na atin hong titingnan sa araw po na ito at sa pagsisimula ng bagong taon. We took an inspiration from the recently concluded Altus Youth Winter Camp in the US that we've entitled All Things for Good. Hindi po ba yan ang gusto natin para sa ating kinabukasan? Na lahat ng bagay sa ating buhay ay para sa ikabubuti. Speaking of Romans 8:28, most polls would say that it ranks top 3 together with John 3:16 and Jeremiah 29:11. In fact po, ang Bible Gateway, isa sa mga leading digital Bible app and website, naglabas po sila ng isa pong poll ng mga most recent or most known verses po in 2024 na madalas binabasa po ng mga tao sa buong taong ito at pumasok po sa top 30 po. It's in fact top 27. Ang verse po na ito. The reality is, friends, Romans 8:28. It is most quoted, most memorized, but is often one of the most misunderstood scriptures we come across. At sa atin hong pagsisimula ng taon na ito ho ang panalangin ng ating mga puso. Na sa ating pagbabalik dito sa isa sa napakaraming pangako ng Diyos sa kanyang salita, ay makita ho natin ito ng meron hong sariwang mata at may bukas na puso. Puso ho na hindi lang bukas sa kanyang mga pangako, pero puso na naghahangad ng katotohanan ng kanyang salita at ng mga gawaing para sa ikaluluhati po niya. This is our prayer that the way that we have used this theme for our young people is that as a village, we also live out all things for good according to God's will. Ang panalangin po natin sa araw na ito ay maranasan ho natin ang kapangyarihan at ang pagiging
timeless po ng banal na salita o ng salita po ng Diyos, na naging paalala rin ng Salmo na ito ay gabay at ilaw sa ating mga paa. Ito'y mga salitang papaalala sa atin, hindi po para i-explain o i-justify ang ating mga ginagawa, kundi para gabayan po tayo sa isang buhay na nakatuon at nakasentro sa Panginoon. Kaya't simulan po natin at basahin po natin ang Roma 8:28. Basahin ko po muna sa Ingles at babasahin po natin sa Tagalog. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa Tagalog po ang Biblia at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sa ating pagbabasa at muling pagbalik po, sa mga salita po ito ni Pablo tungkol sa pangako po ng Diyos para sa ating kinabukasan, ay titingnan po natin at sasalaminin po natin ito sa tatlong bagay. Tatlong bagay na hindi lang magpapakita ng pangako ng Diyos na ito'y totoo, na ito'y may katiyakan, kundi pinakamahalaga po ay pagpapakita ng tunay na puso ng Diyos para sa atin bilang Kanyang mga anak. Una ho nating siyasatin ang mga unang salitang binanggit ni Pablo. Pagpapakita na sa Diyos ay meron po tayong katiyakan. God's promise is certain. May katiyakan po ang pangako ng Diyos. Basahin po muna natin muli ang Roma 8 at ang nalalaman natin. Tingnan niyo ho kung paano sinimulan po ni Pablo ang bahagi po ng ito ng kanyang sulat. Hindi po niya sinabing siguro, paminsan-minsan. Ang una ho na pagbubukas ni Pablo sa bahagi pong ito ay ang napakatibay po na deklarasyon. Sa Ingles, we know. It is a firm declaration of knowing and not just hearing or being informed. Hindi po sinabi ni Pablo na narinig lang natin at sinabihan tayo, pero mula ho sa kanyang pinanggalingang salita in Greek, to know means to understand or to be reminded of something you already know. Ibig sabihin po, ang tao, nalalaman niya ho ang isang bagay. Pag masasabi po nating alam niya po ang isang bagay, dahil naranasan niya na po ito. At meron po siyang kaunawaan kung ano po ang bagay na ito. This means that the statement mentioned by Paul, the succeeding words, is not foreign to the readers of this letter, but they have been experienced it in the past, and they know that we'll experience it in full, and they are in confidence to this promise. Friends, this is not a possibility. Ang itong binabanggit po ng salita po ng Diyos ay hindi lang po optimistic hope na mga bagay na pwedeng mangyari o hindi. Ang mga salitang ito ay hindi filosofiya, kundi pangako ng isang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ngunit pangako rin ho ng isang Diyos na gusto hong maging kaisa at malapit sa atin. One of the most beautiful parts when God makes a promise is that He will accomplish them not despite of our weaknesses or shortcomings. It doesn't matter who you are, where you've been, but God's promise is certain because of His love. God's promise will be fulfilled not because of it is a performance, not a showmanship, but it will be fulfilled because this is driven by the love of the Father to His children. Bago tayo magpatuloy, pwede po ba natin itong gawin? Sa ilang segundo, itong panahon ng ating pagsasama, maaari po ba nating alalahanin ang mga pagkakataon na tinupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa atin? Malaki man po yan, mga oportunidad, mga milagro, o maliliit, mga tahimik na paalala. Sa bagay ng ating buhay sa ating pang-araw-araw, pagpapatunay na tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Friends, Paul's emphasis here reminds us that there is certainty in God's promise. May katiyakan po sa pangako ng Diyos. May mga panahon na hindi ho natin lubusang maunawaan ang mga pangako niya, ang mga gawi po niya sa buhay ng tao. Pero po, ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga plano ay mga bagay na ipinapaalam po niya sa atin. Kaya pag tinignan ho natin ang Biblia, ito po ay isang regalo para sa atin dahil ito po ang nagdadala sa atin sa katotohanan
at sa mga alituntunin po na gusto ho ng Diyos para sa atin hong mga buhay. Yes, we may not understand or comprehend it in full, but we are not blind to it because God always makes Himself known. Friends, when we look at this verse, it begins with a certainty. It is certain. May katiyakan po ang katotohanan ng mga salitang ito. Second point, as we look at this verse, let's always remember that in God, there is clarity. Ang plano ho ng Diyos ay may kalinawan. God's plan is always clear. Let's go through this together. Pwede po ba natin itong imagine? Dalawang lalaki po. Naghahanap sila pareho ng plano ng Diyos sa buhay po nila. Ang isa pong lalaki, nasa gitna ng tagumpay, he was in the mountaintop experience of his life. For sure, ang maririnig po natin sa kanya ay ito. Talaga naman, ito ang plano ng Diyos para sa aking buhay. However, there's another man in the midst or in the midst of his very, very terrible problem. He's going through suffering and pain in the deepest valley of life. Sigurado ho na ang isa ho nating maririnig sa kanya ay ang katanungang, ito ba ang plano ng Diyos para sa akin? Hindi po ba tama ito? Hindi po ba tama po ito? Na kadalasan ang panahon na ating kinukwestiyon, ang katiyakan at ang kalinawan ng pangako at plano ng Diyos ay hindi naman ho sa mga panahon na maganda at masaya ang buhay, kundi sa mga panahon na tayo ho ay may pinagdadaanan. Don't get me wrong, it's not to say the troubles and sufferings that we feel, whether that be a health condition, a missed opportunity, a relational problem, are not valid. They all are valid because it's real to us. But friends, look at this. Ang kapangyarihan po ng plano ng Diyos ay hindi po kapag wala hong problema o meron hong mga pinagdadaanan sa buhay, inaalis po niya yun. In fact, the power of God's plan lies when we are going through pain and God telling us His plans include everything. Even the most dreadful situation, ang pinakamahirap, yung tingin po natin na wala ng solusyon. Ang pinakamadilim na mga pagkakataon sa ating buhay, lahat po ay ginagamit ng Diyos upang maintindihan at lubusang maunawaan natin at madala ang ating buhay sa tunay na kabutihang gusto po niya para sa atin. Kaya pag binasa po natin ang Roma 8, muli at bigyan ho natin ng diin ang mga salitang ito at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, in all things. It's the most inclusive plan of all. Kaya nga sabi ho nung isa hong nabasa ko ho na article, napakaganda po. Let me just share to you. Rather than saying that everything happens for a reason, the Bible tells us this. God gives reason to everything that happens. Yes, God is the creator of everything good. But God's specialty is not just creating good. God's specialty is turning bad things to good. Tingnan niyo po ang sinabi ng Gospel Coalition when the writer pertains to God not controlling things, but designing and planning things. It's not that God is specially agile, a kind of cosmic PR man, adept at manipulating circumstances, but rather that He is a planner, the engineer, the designer, who has ordained the means just as much as the end. He ordains the calm and the storm, the darkness and the dawn, the famine and the feast. This being the case, no event is meaningless. No situation is purposeless. No condition ultimately hopeless. God is working out His good, will not despite dark days, difficult trials, broken hearts, but through them. Such circumstances are the materials He uses to form and shape His good plans and His perfect purposes. Kapag tayo ho ay dumadaan sa pagsubok o sa tagumpay, ang lahat po ng kapanahunan ng buhay ay maliit na bahagi lang po ng malaking plano ng Diyos. These are just small fragments of God's grand plan. God is not just after the here and now. Don't get me wrong. He wants us to experience glory here
our worth and our dignity and our honor here, but God is also working for the here and after. His plans is not just for the years. Ang mga plano ng Diyos ay hindi lang po sa atin hong pangkasalukuyan na buhay, ang mga taon na binibilang natin dito sa lupa, kundi ho para sa buhay na pansawalang hanggan na ipinagkaloob dahil sa sakripisyo at buhay at pag-ibig ni Kristo. Naalala po ba ninyo si Jose? In Genesis 50, sa gitna po ng lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang mga kapatid, sa hirap, sa muntik na niyang pagkamatay, sa pag-aakusa sa kanya ng asawa ni Potiphar, ang lahat ng ito. Ito ho ang naging konklusyon ni Jose. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, dahil doon ay nailigtas ang marami ngayon. In English, you meant it for evil, but God meant it for ultimate good. Kung meron pong isang talata pa sa Biblia na kapag idinikit po sa Roma 28, ay laging binabalikan din ho ng di lang ng mga mananampalataya, kundi ng maraming tao when they open the Bible and look for promises of assurance of the future. One of that sits side by side with Romans 8:28 is Jeremiah 29:11. Basahin ho natin sa Tagalog. Ito'y isang naalala ko po, being able to study in a Christian school. This is one verse that our teacher would always allow us to memorize. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremias 28:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ngunit marami ho sa atin, kahit po sa realidad na kabisado natin, nadaanan natin, nabasa ho natin, ang mga salitang ito, paminsan ho sa ating buhay, ay naku-question ho natin ang kapangyarihan at katotohanan ng salitang ito sa atin. At maaring makatulong po sa atin ay ito, ano ho ba talaga ang plano ho ng Diyos? Base ho sa naging kwento ho ng mga Israelita sa panahong ito. Lagyan ho natin ng konting pagbabacktrack. When you look at Jeremiah 29:10, the verse prior Jeremiah 29:11, ito po ang sinabi ng Biblia. Subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia. Dito ho natin makikita na klaro po ang plano ng Diyos. Plano po na tama, hindi ho ikasasama, kundi ikabubuti ho ng mga Israelita, pero plano na nakasali po ang 70 taong pagkabihag sa Babylonia. Alam ho natin at madalas nating naririnig, isa sa pinakamarahas ay ang pagkasakop po ng Babylonia sa mga Israelita. Ito ho'y bahagi ng plano ng Diyos. Pero makikita ho natin sa pagpapatuloy, pag binasa ho natin ang Jeremias 20:12-13, ito po ang karugtong ng plano ng Panginoon. Kung ganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Friends, let's put it plainly. Ano po ba ang plano ng Diyos sa gitna ng pagsubok? Ano po ba ang ibig sabihin ng masagana at mabuting pamumuhay ayon sa plano ng Diyos? When we look at the Word of God, it's always to remind us that a good life is being in relationship with God. In the book of Jeremiah, it's mentioned that to seek and to find is God's ultimate plan for us. Ang hanapin, matagpuan, at mapalapit po sa Diyos. Yan po ang plano ng Diyos sa atin sa panahon ng pagsubok. When we look at this verse, when we look at the assurance of God, it is certain. His promise is certain. Ang pangako ng Diyos po may katiyakan. Pero ang plano ho ng Diyos, kahit minsan mahirap po siyang maunawaan ng atin hong limitadong pag-iisip, ay pinapaalala niya ho sa atin sa paraan na mauunawaan ho ng ating mga puso na ang kanyang puso, ang nais po, ay ang mapalapit po sa atin. This leads us to the third point.
the promise of God, the plan of God ultimately reveals His character, His heart. Ito po'y pangako nagpapakita ng kabutihan ng puso ng Diyos. Roma 8:28, balikan po natin at nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. In English, God works for the good. Let's look at the word good o ikabubuti o mabuti so kung papaano ho ito ginamit ni Pablo. Sa Griego, ito'y nagmula sa salitang agathos na ang ibig sabihin po ay kabutihan ng kalooban na nakikiisa o dikit sa kaanyuan at kalooban ng Diyos. Sabi ho ni Charles Swindoll, throughout Romans, Paul used the term good almost exclusively in a moral sense. Good is that which pleases God because it reflects His nature and conforms to His original created order. In the beginning, He created the world good, and at the end of days, the world will be recreated good. You see, when we're talking about good, mabuti, kabutihan, hindi ito kung papaano ginagamit ito ng daigdig. Ang buti mo naman, mabuti yan. Pero ang klase ho ng mabuting binabanggit ho ni Pablo po dito ay ang kabutihang nakadikit o iisa sa kabutihan ng puso ng Diyos. Ang ikalawang salita na atin hong tingnan, yung salita hong gumagawa, works. So sa Tagalog po, gumagawa, ibig sabihin po, ito'y nangyayari pa rin hanggang sa kasalukuyan. It came from the Greek word synergeo, where the word synergy came from. It means that if we will put these two things together, God is working, bringing all into harmony to make us set apart for His purposes. Ang lahat ng bagay. Unawain po natin ang bagay na ito sa isang ordinaryong halimbawa po. Tingnan ho natin ang asin. Di ba ho, ang asin para sa atin, masarap yan, nagpapasarap ng pagkain yan, pero pag science geek ka, na hindi po ako science geek, may dalawa hong klase ho na poison na matatagpuan po sa asin. Yan po ang sodium at chlorine. At kaya tinatawag ho ang salt as sodium chloride. At dito ho natin makikita na kahit poisonous po, separately yung dalawang elements, when they are put together and when they are synchronized, they create something good. There's a purpose served towards goodness. Ganon din po when you're cooking. Kung mahilig po kayo sa cake, sigurado marami sa inyo. Ang dami po nating nakaing cake. Kasali po ako doon. Ito mga nakakaraan pong buwan. Pag gumagawa ho tayo ng cake, nagbe-bake po tayo, alam natin na kapag tinikman mo lang ang harina ng walang kasamang itlog at walang kasama pong asukal at wala pong kasamang mantikilya, naku naman, it's tasteless. When you eat raw eggs, unless you're eating a kaya toast, of course, you wouldn't enjoy it like anything else. You know, if you add it, make it an omelette or bake it with other ingredients. But if you eat sugar in itself or butter in itself, well, you can say, pwede, masarap. But you see, to put it plainly, friends, it just means that the best things, the bad things, or even just the better things in life, when put together in God's right proportion, combination, timing, His right time, will voila, become delicious and a luscious cake. If you only look at things that happen in your life in isolated events, pag atin hong tiningnan ang bagay na nangyayari sa ating buhay at inalis po natin siya doon sa malaking kwento ho at plano ng Diyos, ang mangyayari lang ho sa atin ay magiging galit po tayo sa buhay, magiging upset po tayo sa buhay, magiging bitter po tayo sa buhay. At ganun din po, when we try to solve things on our own, without letting God work with us, synergize with us, things will turn into a disaster. God knows that sickness, suffering, persecution, grief, or anything that we're going through in life, they are not good things. They're bad things. In fact, God knows that they're opposite of the good that He has saved for us. Love is opposite of hatred. Life is opposite of death. Joy is opposite of grief. The world is filled with evil,
And friends, what God is telling us here is He is working and synergizing, collaborating things in and through us because, friends, His goodness conquers evil. Psalm 73:28 reminds us this, that the nearness of our God is our good. It is even though in the midst of sufferings and trials, kahit hindi po nangyayari yung mga bagay na inaasahan po natin sa buhay, ang mga talatang ito ay nagpapaalala po sa atin na ang Diyos po, kapag tayo'y malapit sa Diyos, ang lahat ng bagay kahit hindi po natin siya gusto sa ating mga buhay, ay kayang iikot ng Diyos at gamitin niya ito upang tayo'y mas maging malakas at mapagtagumpayan po natin ang buhay sa hinaharap. If there's one story that we remember whenever we reflect upon God doing all things together for good, is Joni Eareckson Tada. Yung buhay po niya, sa gitna ho ng kanyang success at lakas, suddenly turned around because of an accident. He became quadriplegic, at hindi lang ho ito yung the usual po na injury po, but really a paralysis of the body. One time she wrote, when she was in a state of panic, she wrote this, "Panic, this is what I felt shortly after the diving incident in which I broke my neck. Life in a wheelchair looked bleak and frightening, and a dense fog of depression settled over me. I cried out to God. I wanted assurance that my world wasn't ripping apart at the seams. I longed for someone to promise that everything was going to be okay. This is the heartfelt plea of anyone who suffers. We want assurance that somehow, some way, things will work out in the end, that our world is orderly and stable and not spinning off into nightmarish chaos. We want to know that God is at the center of our suffering, not only holding our lives together, but holding us. Just like a father who holds us crying a child, pats him on the back, says, 'There, honey, everything will be okay. God, Daddy's here. It's okay.' That's our plea. We want God to be our daddy like that. But in Romans 8, we have a massive promise of assurance. Here, God tells us that He is also supremely in charge of the world, that all things that happen to Christians are ordered in such a way that they serve our good. And this is true whenever we face tribulation, stress, persecution, famine, nakedness, danger, sword, and broken necks. The robust hope of the believer is not that we will escape from a long list of bad things, but that God will make every one of our agonies an instrument of His mercy to do us good in the here and now and in the hereafter. Here is all the fatherly assurance we could want in our suffering, and the assurance goes beyond the promise that everything will be okay, because verse 29 reveals a far more splendid purpose in that through our suffering, we will be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Friends, what does this mean for us? Ano po ba ang aplikasyon po nito sa ating mga buhay? If there's one certainty to this, God wants us to live a good life. Buhay po na hindi lang mabuti, pero buhay po na may puso ho ng kabutihan, na ayon ho sa imahe po ng Diyos. In a sense, it's not a problem-free life that God wants for us, but a life that follows goodness and conquers evil like Jesus. God's goodness is a conquering kind of good. Hindi ho siya too good to be true lang. Ito po yung kind of goodness that's displayed on the cross. Ito ho yung kabutihan na nagpakita at tumagumpay. Ito po ay klase ng kabutihan na nagpakita po ng katagumpayan sa gitna po ng ating mga kasalanan, sa krus ng Kalbaryo, at nang ang Panginoon ay nabuhay pong muli at nagkaroon po ng tinatawag ho natin na empty tomb. Paul continued explaining and expounding on the power of this promise when he talked about it in the latter part of Romans 8. Basahin po natin ang Roma 8:37. Sa lahat ng ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin.
God wants goodness to conquer evil. Paul was not pertaining just to an earthly kind of good, but he was reminding the church to press on for the eternal good. As Timothy Keller would say, nung kanya hong tinatalakay po itong Roma 8, ang binanggit po niya, Paul was talking about the good things that will not be taken away from us. Ang mga bagay na mabubuti po na hindi kailanman maaalis po sa atin. Ganda nga ho ng sinabi po ng isang awitin. I was reminded of this. Po, you are the joy. God's nearness is the joy that will not be taken away from me, from us. It is our nearness with God that gives us a good life. Ang pangako pong ito ay hindi para makalusot po tayo sa mga problema ng buhay o bigyan natin ng kahulugan ang mga pinagdadaanan po natin sa buhay. Ito'y pangako na nagpapaalala na may kahulugan po ang mga nangyayari na sa buhay dahil ang lahat po ng bagay ay napagtagumpayan na po ng Panginoong Hesus. This is a promise that we receive because of the love of the Father that was shown because of the life, the resurrection, and the life and the resurrection of Jesus. It is a free gift through faith, sealed by the Holy Spirit. Ang mga talatahong ito, Romans 8:28, ay paalala po sa atin ng pangako, ng plano, pero paalala rin po sa atin na ito'y imbitasyon. Imbitasyong magtiwala sa pangako, hindi lang po ng Diyos, na may lalang ng langit at lupa, pero ang Diyos na tinatawag tayo bilang mga anak niya. At ang nais ho niya ay ibigin natin siya bilang Ama. Tingnan din ho natin muli si Pablo. Sa mga unang bahagi po ng talatang ito, binanggit po niya, Roma 8:15-16, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay espiritu na nagkukupkup upang kayo'y maging o gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. And when God is inviting us to love Him, because that's what Romans 8:28 is, this is a promise with assurance, confidence, certainty, and clarity to those who love God. And when He's inviting you to love Him, it is not because He doesn't know what love is, but because He is love. We are able to love because God loved us first. Pinaalala ho sa atin yan ng unang 1, tayo po ang unang inibig po ng Diyos. Friends, this is an invitation. Yes, a reminder of God's promise, the reminder of the clarity of His plans, a revelation of His heart, but ultimately an invitation for you and me. An invitation to lean in and to lean on God's promise, ang magtiwala sa pangako ng Diyos. Pero ito rin po ay imbitasyong makiisa sa layunin ng Ama sa langit. It is an invitation to enter a higher purpose of becoming co-workers and partners with God. Basahin po natin ngayon ang Roma 8 at basahin po natin sa Magandang Balita Translation. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tingnan niyo ho yung pagkakaiba at pagbibigay diin nung pumasok ko ang salitang kasama. We are one, partners with God as He forwards His purposes here on earth. As children of God, we are not just heirs to the glory of Christ, but we are co-workers, co-heirs, even of the sufferings. Paul even mentioned that. Binanggit po ito ni Pablo sa Roma 8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Friends, the purposes of God in this life is not easy because His purpose is always against the world.
palaging taliwas sa takbo ng daigdig. Pero kung nais ho nating maranasan ang kapangyarihan at kabuuan ng pangako at plano ng Diyos, ang imbitasyon ho ng Diyos sa pamamagitan ng panulat ni Pablo ay maging kaisa sa layunin niya dahil dun ho natin mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng pangakong ito. The Greek synergeo, the one that we mentioned earlier, means working with or collaborating. Ang ganda po ng sinabi ni N.T. Wright. What about this verse? He said, Paul is saying that we, those who love God, in a sense of those in whose hearts the seemingly inarticulate dialogue of the Spirit and the Father is going on, are God's co-workers. Putting it all back together. Pag atin hong sinummarize ang atin hong pag-uusap sa araw na ito, ang ganda po ng binanggit ni Charles Swindoll. For those who love God, the Lord sovereignly weaves the strands of every circumstance, every influence, every atom or idea they encounter for the purpose of creating moral good within them. And when you say them, those He has called to join His redemptive plan for the world. We began this time together with a question. Tinanong po natin, sa pagpasok ng bagong taon, maaaring isang tanong na meron tayo ngayon. What am I doing in my life? Ano bang dapat kong i-pursue sa buhay na ito? Sabi nga po ng isang commercial, para saan pa ba ako bumabangon? And friends, this verse is not just about the promise of God. This verse is also an invitation to live out His purpose, kaisa na ipamuhay ang layunin niya. To be in the middle of a pinnacle pursuit of life, the one that we are originally designed to carry out. As the Gospel of Matthew and Mark reminds us, we are, yes, to love God with all our heart, soul, mind, and our strength. But second of that is that we may learn to love our neighbors as ourselves. Dahil ang tunay po na layunin ng ating mga buhay, una po, maging kaisa sa Diyos. Mahalin ng Diyos. Ngunit dahil po doon, ay maging kaisa rin sa layunin niya. At ano po ang layunin ni Kristo? To point us back to Him. For God so loved the world that He gave His Son, that whoever believes in Him, will not perish. He is the way, the truth, and the life. Friends, we always hear this, you become who you love. This promise and this plan of God, itong pangako at plano ng Diyos. Binanggit ho sa latter part ng talata ho ni Pablo ay para sa mga yaon na nagmamahal sa Panginoon. At alam po natin ito, you become who you love. For who love God loves the things He loves. And those who love God become like Him. Basahin po natin muli ngayon ang Roma 8. Ngayon, sa may pagkaunawa po ng kabuuang konteksto at puso ng Diyos pagdating ho sa mga salitang ito. Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Friends, this verse reveals the certainty of God's promise, reveals the clarity of God's plan, but ultimately reveals the heart of the Father. A Father who doesn't just only want His child to be the best version of Himself, but to be a child who's able to conquer evil like that of Jesus Christ. You see, hindi po madali ang lahat ng ito. May pangako, may plano, may puso ng Diyos, pero hindi ho madali. Kaya ang paalala ho sa atin, patuloy lang ho tayong maniwala sa mga paraan ng Diyos. Sabi nga po ni David Jeremiah, may pagkakaiba daw po ang maniwala ka sa Diyos at paniwalaan mo ang Diyos. Kasi pwedeng naniniwala ka sa Kanya, pero ang paniwalaan siya, ibig sabihin ay kahit hindi mo naiintindihan, ay may pagtitiwala sa mga pamamaraan niya. You can believe in God, but to believe God means you trust Him.
ang pagpapahintulot ng kanyang katotohanan at ang kanyang salita ang gumabay sa iyo kahit paminsan ay hindi mo maunawaan, pero sa totoo lang sa iyong puso ay yung nararamdaman. You may be in the deepest valleys right now. Maaring nakikinig ka dito at dumaan ng taon na ito. Yun pa rin ang katotohanan mo. May kadiliman, may problema. Itong pangako na ito, ilang beses mo na makinggan. Pero it's still a blur to you. Or maybe when that invitation for you to come to God and live out His purposes, you feel unworthy kasi marami kang bagay sa buhay sa nakaraan mo na nagkamali ka ng desisyon. Nakakaranas ka ng New Year syndrome kasi marami kang bagay sa nakaraan na sana nagawa mo pala o ginawa mo. But friends, a beautiful reminder not just of this verse, but the entire intention of Paul when he wrote this letter to the Christians or to the Christians in Rome. And now as we're reading it, a reminder that God's radical love conquered all the difficulties life can offer. A radical love takes you as you are. You don't need to be right before God to come to Him because He has already made right. Jesus has already made you right before God because of His sacrifice and His life. And what will work is if you are willing to work with God. Don't just believe in God, believe God. Believe His love. Believe His ways. Because His love has conquered everything. Magtapos po tayo kay Pablo. Roma 8:35-37. Dito po niya tinapos ang buong talata ng Roma 8. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Friends, the other side of the spectrum is this. Nothing is ever wasted in God. All things, when put in the feet of Christ, make sense. When we relate and partner with God, all things work together for good. Ang bawat buhay natin ay hindi po aksidente, tayo'y nakatahi po sa layunin ng Diyos. Whether we like it or not, tayo po ay nakadikit ho sa layunin at puso ng Diyos. In every trial that we go through, the bad things that happen to us, mga pagkakamali po natin sa nakaraan, mga pagkakamali po natin na magagawa pa rin dahil tayo po ay tao. Lahat po ito ay maaari hong magkaroon ng layunin dahil po sa pag-ibig po ng Diyos sa atin. At ang imbitasyon po ng Panginoon ay paniwalaan natin at pagkatiwalaan natin ang proseso niya na maaaring sa una ay hindi po nagpapakita ng kabutihan sa ating mga mata, pero ito'y magdadala sa tunay na kabutihan na nais ng Diyos para sa atin. At yan ay maging katulad ng wangis ni Jesus. This is a kind of process that you trust when things don't go the way you expect them to be. A process that you can trust when you are disappointed. And the process that God has may sometimes not make sense when there's heartbreak. But friends, that is for the ultimate good. Not just the good things, but the ultimate good. Sa atin hong pagtatapos, Isaias 55:8-11, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong pamamaraan, at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Friends, in God,
And with God, all things work for good. Nothing is wasted in the altar. Yan po ang paalala ng awitin na ating aawitin sa ating pagtatapos. Isinulat po ito ng mga awit na may pag-alala sa puso ng Diyos nang nakita po niya ang isang babae sa kanyang harapan na nililinis ang kanyang paa, namuhay sa kasalanan, namuhay sa bagay na maaring hindi maganda sa paningin ng iba, pero dahil sa kabutihan ng puso ng Diyos at ang naisin ng babaeng makiisa sa kanya, ang lahat ng ito ay naging para sa ikabubuti niya at ikauusad ng layunin ng Diyos sa buhay niya. Friends, when we are desperate and broken before God, it is an opportunity to turn pretensions into honesty before God. When bad things are happening in our lives, even good things, when placed before the goodness of God, all of these things will work out for good.
reach the feet of the Savior. Nothing I wouldn't offer. There's no waste at the altar. With a heart of surrender meets the hands of the Maker. Nothing I wouldn't offer. There's no waste at the altar. Let's all end in prayer. Father in heaven, our Abba Father, our loving God, ang aming Diyos na mabuti, ang aming Ama sa langit na mapagmahal. We come before you in humility and thanking you, Lord, of your promise and your plan, but more importantly, your heart. Salamat, Panginoon, sa inyong mga pangako at sa inyong mga plano, at sa inyong puso na lagi pong tumitibok para sa amin. Though, Father, we are never worthy of that love, that radical love, you have shown it through Jesus Christ. As He conquered death, as He conquered everything that is in our lives defined to be bad, it is a kind of good that conquers, Lord. And thank you that we are being invited, not just to receive this promise, not just to receive this love, but to be co-heirs, O God. There may be times when suffering and trials will test us. Ngunit, Panginoon, pinapanalangin namin, natutulungan niyo po kami, aming Ama. Teach us your ways and guide us, Lord, in the path that you want us to have. The good path. Not the kind of good that we know, but the ultimate good that you want for us. Father, we thank you that we can face the year with certainty, though things may still be uncertain in many ways. But one thing is certain, you are true to your promises. One thing is clear, you have a plan for us. Plan to bring us near to you. And Father, thank you for your heart. Thank you because you love us. Thank you that you are truly good. Thank you that there's nothing wasted before you. But our prayer, Lord, as we continue to say we love you, as we continue to choose your purpose, Lord, may the good life that you offer, Lord, through the cross and the empty tomb, be translated into the goodness that our hands and our feet may be a reflection, Lord, of your image. As we deal with people, sa aming pakikiugnay sa aming pamilya, sa pakikiugnay namin sa aming mga katrabaho, as we also forward, Lord, the things that you have entrusted to us. Lord, we pray that we may continue to reflect and be conformed to the image of Christ. Thank you, Lord, for this year, for the added year that you have given to us as a church. May we not grow weary in pressing on for the pinnacle pursuit of loving you and allowing us to be partners with you as you forward your work here on earth. Lifting up to you every family and every work and every school that's represented, every local village of Pinnacle Village, O God, in the Universal Church, that you may allow every single thing, incident, situation, to work all things for good. Salamat po, Panginoon. Thank you for loving us first. And we say, in all humility, that we also love you, Lord, and we want to live out your purpose in our lives because we want to receive the good life that you want for us. Your nearness is truly our good. We give to you, O God, all glory, all honor, and all praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.